beloved, Boss Mike, Cervera. Sabi ni JC, eto na. Mga kababayan. Sino pa ang kasunod? Eto, Kung hindi na naman sila. Eto ngayon ang tanong na marami mga kababayan ko. What if kung hindi nga dumalo si Sara Duterte? Di ba? Mga kababayan ko, sabi ko nga sa inyo, at sabi ko rin sa upload ko sa Reels ko, sa aking Mike Cervera Facebook, mga kababayan, hindi talaga dadalo si Sara Duterte. Oo. Ngayon, ang tanong ng marami, ano ang mangyayari? Ano ang mangyayari kung sakaling hindi ho dadalo si Sara Duterte diyan po sa pagdinig sa Kongreso? Ano po ang mangyayari? O aantayin niya na lang doon sa Senado yung laban niya? Ganun lang yan mga kababayan ko. Ako, naniniwala mga kababayan, baka nga si Sara Duterte hindi nga rin dumalo diyan sa Senado mga kababayan, ako naniniwala. Kasi nga takot, ayaw niyang sumagot, ayaw niyang makipagtapatan ng laban sa kanyang mga nag-aakusa at mga ebidensya laban sa kanya. Ayaw niyang harapin yun. Ano mangyayari kung sakali na hindi dadalo? Ito ang sagot. What will happen again kung hindi na naman sila magpakita? How will it affect yung mismong proceedings? There will be no impact on the proceedings. We will proceed as we should, no? So, magkakaroon po ng presentation nung pong mga dokumento na kinakalap po from the subpoenas sa confidential funds, doon po sa video documentation on the threat against the president, at yung pong relating to unexplained wealth. Okay. Kita nyo mga kababayan, yung unexplained wealth ni Sara Duterte. Kailangan nating malaman. So ano daw ang mangyayari? Kahit hindi dumalo ang kampo ni Sara Duterte, tuloy-tuloy yung pong hearing, mga kababayan ko. Lalathala, ipapakita, pagsasalitain, tatanungin ang lahat ng mga resource person, lalong-lalo na si Ramil Madriaga. So yun po ang mangyayari. Wala hong kokontra kung hindi dadalo si Sara. Walang magko-cross examination tulad nga ng sinabi ko kanina. Wala. Tuloy-tuloy mga kababayan. Diba? Oo, sabi nga dito ni Elvira, debate nga, takot Diba? Yan yun, mga kababayan ko. So wala nang mangyayari. Wala nang mangyayari kay Sara Duterte kung hindi iwasan, umiwas, magtago habang nanginginig si Sara Duterte. Ganon po yan, mga kababayan ko. Inaantay pa naman ng mga DDS. Dati ang yabang-yabang ng mga DDS, di ba? Sabi ng mga DDS, ay, sasagutin niya ni Sara Duterte. Oo. Peanut lang yan. Peanut lang daw kay Sara Duterte sagutin yung mga akusasyon sa kanya dahil handa naman daw, dahil marami naman daw magpapatotoo kung ano yung mga maling inaakusa sa kanya. Ngayon mga kababayan, yung peanut na sinasabi ni Sara, ng kampo ni Sara, yung peanut niya, yung nanginginig talaga. Diba? Pa-peanut pa kayo nanginginig nga yung peanut ni Sara. Tuloy. Kung Terry, please correct me if I'm wrong ha. Tama ba yung hinihingi natin na dokumento, pinasabi ng dokumento for SALN ay mula 2007? Tama, 2007 to 2024. Okay. Allowed ba yun? Kasi ang concern ng ibang mga legal expert, I think it was Attorney Cayosa who mentioned na ang problema kasi kung sisimulan natin from 2007 yung pagpapasabina, ang hawak lang daw na kopya ng ombudsman ay 10 years yung siguradong meron. Tapos ang isa pang punto ay dahil impeachment case ito sa vice-presidente, baka ang pwedeng mahingi ay yung kopya ng SALN nung vice-presidente na lamang siya, hindi nung time na may hawak siyang local position. Wala naman ho tayong problema. Whichever is available from the ombudsman, we will respect. No? Kung sabihin naman nila na... Totoo yun. Wala naman magagawa sila kung 10 taon lang yung hawak nilang mga SALN ni Sara, may magagawa pa ba? Di po ba mga kababayan? Pilipi Tablak, thank you naman. Opo, ha? Di ba mga kababayan? Ganun ho yun. Wala tayong magagawa kaysa maghalungkat pa tayo. Kung ano yung available na hawak ng ombudsman at ipapasa sa Kongreso para maging reference nila,
para ipantapat sa mga SALN, sa ITR niya. Kasi yung mga kababayan, marami hong unexplained wealth. Opo, mga kababayan, si Sara Duterte. Marami hong mga pag-aari, kayamanan na hindi maipaliwanag kung saan nanggaling. Baka nga naman ninakaw. Ang tao pa mo ha! Diba? Yun. Nako, tuloy. Hindi nila hawak. Yun na ho yun. Ano? Pero kailangan ho natin maglinaw bakit ho kinukuha po yung mahabang panahon. Kasi we wanted to establish a pattern of unexplained wealth. Oo, Kalo, di live na live tayo. Mamaya pa yung replay. And underreporting or overreporting po ng SALN. Ng atin pong pangalang Pangulo when she was Vice Mayor, and now as Vice President. Kasi doon naman ho natin Pasok na rin naman mga kababayan eh. Kasi ho nung mayor siya mga kababayan, ang dami talagang mga yung mga confidential pad nga lang niya mga kababayan na umabot na ho ng bilyon ng halaga. Di po ba? Tapos po mga kababayan, doon na yan nag-umpisa eh. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, siya'y nagtataka kung bakit umabot tayo ng ganito kagarapal yung mga nagnanakaw. Para bang wala ng takot. Para bang mga kababayan naging normal na lalo. Kung dati daw ang mga nagnanakaw tinatago pa, yung ninanakaw, ngayon daw bulgaran na. Grabe no, bulgaran na yung pagnanakaw nila. Paano? Kinonsinti ni Digong Paano? Si Digong ang nagpauso Paano? Mga kababayan, maraming uto-uto Di ba, Hargon? makikita yung paglago po nung net worth ng ating Andyan na si Romeo Cano, na taga San Miguel, Bulacan. Eto na ho, dito na daw makikita yung network kung paano lumago. yung paglago po nung net worth ng atin po pangalawang Pangulo. So from 7 million in 2007 to 88 million in 2024. So ibig sabihin, doon natin makikita from the other financial documents na pagka merong hindi talagang malayong malayo from 88 million, edi underreported yung saldo. Hindi ba? Yung mga ganun po. Ayan, kita nyo mga kababayan. Sa palagay nyo mga kababayan, tutugma yan? King Lysen, Sally Patience, ngayon ka lang saan ka na naman nagpupunta? Nagtampo ka ba? Ako real talk lang dito. Sabi ko nga sa inyo, tatapating ko kayo ng masakit na katotohanan kaysa bulahin ko kayo ng matamis na kasinungalingan. Ayoko po ng ganon. Kung ano ako, eto ako. Nasa sa inyo na po yan kung gugustuhin nyo. Pero inuunahan ko na real talk ako rito. Bahala kayo. Diba? I am Hercules. Basta yung alam ko, yung opinion ko, yung pananaw ko, sasabihin ko. Ayoko nang i-influensyan ako ng ibang tao kung ano yung sasabihin kong opinion ko rito. Ganon, mga kababayan, di ba? Pinky Manlingkon. Di ba? Tuloy. Pero kung halimbawa, nawala na nga palang hawak na kopya yung ombudsman kasi lagpas siya ng 10 years May iba ba tayong options na pwedeng pagkunan nung kailangan natin na dokumento? Meron man. I'm quite certain po yung 2016 to 2024. Meron namang kopya po yung ombudsman meron naman pala Di okay na yan. Tulad ng sinabi ko, naging normal na po mga kababayan ang pagnanakaw. Naging normal na ho yung mga magnanakaw sa gobyerno. Para bang hindi na nila alintana mga kababayan, yung pagnanakaw para bang naging siga pa sila lalo. Di ba mga kababayan? Tulad na sabi ni Pangulo, Pangulo, pasok! Ko talagang malaman. Yan. Paano ba Tingnan nyo ho mga kababayan, ang ating Pangulo ng Pilipinas, napakasinsero, napakadiretso, at napakatapat mga kababayan kung paano po magsalita at kung paano po magpahayag ng kanyang mensahe sa ating mga Pilipino at kung paano niya ipaliwanag yung mga bagay-bagay na na-discover niya sa pamamagitan ng mga pagnanakaw ng mga siraulong katulad nila Sara Duterte, Saldico, at marami pang iba. Mga kababayan ko, eto, pakinggan ho ninyo. ang nais ko talagang malaman? Paano ba tayo umabot sa ganito?
Paano nga ba? Hindi nga Bakit na- maging ganitong ka-massive yung corruption? Sa ako governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na Yan, Pangulong Bongbong Marcos. Isa-isay mo na yung mga hayop na magnanakaw na yan. Sa totoo lang. Di ba? wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan. Narinig mo yon, Martin? Wala ka raw karapatan na ibulsa yung mga pera na yan. Kapal ng mga mukha niyo, mga hayop kayo. Pare-pares lang naman kayo ng likaw nila Sara at ni Saldico. Isama niyo pa si Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva at si Chis Escudero. Bonus na lang yung nakakulong na si Bong Revilla nyo. Di ba, mga kababayan ko? Oh. Bukod pa ron, ay hindi nila tinatago. Garapala na po. Hindi na nga Melby tinatago. Wala na, mga kababayan, hindi na nila tinatago. Melby, partida yan, wala pa akong ligo-ligo. Oo, wala pang ligo-ligo, wala pang hilamos, at kahit na ano, wala pa. Toothbrush, wala pa. Oo, wala lahat. Basta wala lahat. Oh, grabe, no? Hindi nila itinatago, mga kababayan, ano, ha? Yung kanilang mga ninanakaw, para bang mga kababayan ko, eto, Inggitan? Oo, nakakaingit yung kagapuhan ni Pangulo. Di ba? Di ba, Ai-Chang? In your words, it's economic You know, sabotage. shock, Yeah. kasi ngayon sila, walang pakialam. But how did it become that way? Why? This is what I why really... so brazen? How did we evolve? How did the system evolve? Oh. So it Sa panahon ni Duterte yan nag-evolve, Pangulong Bongbong. Panahon ni Duterte, nuknukan ng nakaw, buong pamilya nagnanakaw. Oh. became like this. Oh. It did not happen overnight. This happened over many decades. Grabe, oh. And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the Yun. safeguards in place. O if it requires legislation, if it requires restructuring the government, lahat yan kailangan natin gawin. Pero kailangan natin malaman kung paano tayo hindi... Ako, nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganit na ang gobyerno na... But so many regimes, and it Grabe, no, mga kababayan, pati si Pangulong Bongbong Marcos nagtaka, no? Grabe talaga, mga kababayan, ng korupsyon. Alam niyo, mga kababayan, yung paglaban ni Pangulong Bongbong Marcos sa korupsyon sa gobyerno, mga kababayan, kita niyo siya yung pinagtutulungan ngayon. Walang kakampi, mga kababayan. Oo, walang kakampi. Kung may kumakampi man, mga kababayan, aywan ko kung totoo yan. Hindi ko nga alam kung talagang kumakampi sila na tao sa puso nila o kumakampi lang sila dahil mayroon silang pakinabang. Ay, nako, Diyos ko. Di ba, no? Mga kababayan? O, sige tuloy. just keeps getting worse. It did. So how did we get here, and what can we do now? Well, Ano ang gagawin, Mr. President? I cannot give you a complete answer to how did we get here. The simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. Yun. Pinabayaan, hindi po pinabayaan, inabuso Pangulong Bongbong Marcos. Halos lahat po ng pumalit sa ama nyo, lahat po sila, mga kababayan, ay naku, hindi man ho nagnakaw. Ang ilang mga naging presidente katulad ni Pinoy, mga kababayan, yung mga nasa paligid naman. Sakit sa ulo, mga putang ina. Ay, nako. Sana kunin na kayo ni Lord para maubos na. Oo, ginahasa nila, mga kababayan, yung ginahasa nila yung pera ng gobyerno Tapos magtataka kayo? Magtataka kayo kung bakit hindi lumago ang Pilipinas? Pinatalsik nyo yung mabuting presidente! Tao pa mo Yun ang katotohanan dyan, mga kababayan. Nagpalin lang kayo sa mga salbahe. Diba?
Pinatalsik nyo eh. Ang ganda-ganda na ng panakbo, ang ganda-ganda na ng ginagawa, ang ganda-ganda na ho ng mga proyekto para sa ating mga Pilipino. Ang dami na humplano na naumpisan na hindi itinuloy ng mga nasumunod na administrasyon. Dahil takot na takot sila na makabalik ang isang Marcos. At ngayon, eto na. Ang hirap-hirap na ni Pangulong Bongbong Marcos sawatahin itong mga pukin ng inang mga magnanakaw na ito. Tapos ngayon pinagkakaisahan pa. Wala na hong kakampi ang Pangulo. Yan na nga yung ibang mga gabinete niya dyan, mga hudas din. Tingnan niyo yung mga ilang mga natanggal, mga nagsipagnakaw. Diba mga kababayan ko? Grabe talaga, ewan ko ba, ano bang meron sa pera, Lord? Pwede bang yung sapat-sapat naman? Diba? Pwede naman kasing sapat-sapat lang ang pera nyo. Pwede na yun. Hindi yung sobra-sobra, labis-labis, umaapaw, siksik na siksik, sa kakanakaw. Ang sabi sa banal na kasulatan, mga kababayan, gagantimpalahan ka sa magandang gawain mo nang higit pa sa iyong binigay sa kapwa. Siksik, liglig, umaapaw, hindi sinabing magnakaw. Diba, mga kababayan ko? Tama, mali. Sige tuloy, Mr. President. And what can we do? What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing, and fix the structure so this is not allowable. At dadagdagan ko, hindi ho kaya ni Pangulo mag-isa yan. Hindi ho kaya ni Pangulo mag-isa, mga kababayan. Lagi niyong tatandaan, puro mga buitre, mga dragon, mga buwaya, mga lulong, yung mga kalaban sa pagnanakaw, mandarambong, mga kababayan ko. Yung po yung kalaban. Tuloy. Nasa na? The answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. And what can we do? What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing, and fix the structure so this is not allowable. Siyempre. Katulad nito, tignan nyo naman tong gusto nilang ipalit, mga kababayan. Wala silang maitanong sa akin kasi hindi handa yung script nila sa mga tanong. Kung makikita nyo sa mga hearings nila, may binabasa yan sila na script. At yung script na yon, gawa yon ng abogado. Kita mo, sabi ni Sara, wala naman daw maitatanong ang mga kongreso. Sila Luistro dito, mga kababayan. Kung hindi, may script lang daw. Sara, pumunta ka na para magkaalamanan. Abay, puro ka pulaan. Pulaan ka ng pulaan dyan sa ginagawang hearing sa kongreso. Hindi ka naman dumadalo. Diyan ka nagpapaliwanag sa dalawang bobo na mukhang bakulaw. Ano mangyayari sa'yo? Puro bakulaw yung mga pinagpapaliwanagan mo. Kaparehas mong bobo. At kung script lang naman ang pag-uusapan, Sara, ikaw lang ang merong script. Ina mo, hayop ka. Diba, mga kababayan? Yun naman pala eh. Hindi pala nila kayang magtanong sa'yo. Di pumunta ka para malaman natin kung hindi talaga. Sige nga, pumunta ka nga. Yan po si Sara Duterte ang gustong ipalit. Putik na yan. Wala nga kayong ginawa kundi manira ng manira katulad nito. Yan. Tingnan nyo mga kababayan, yung mga bobo tanga na mga taga-suporta mo. Sinuway mo ba? Hindi mo naman sinasaway itong mga tangan to tuloy. Nasaan si BBM? Ipakita nyo siya sa amin, real time, awake, alive. Karapatan nating malaman kung buhay pa ang Pangulo. Nasaan si BBM? Asan si BBM? Breaking news, BP Sara na ang papalit. Nasaan si Bongbong? Nasaan si Bongbong? Nasaan si BBM? Ipakita nyo siya sa amin. Sagutin ko yung tanong mo. Fake news yan. Yan. Fake news. Ito mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang sa social media. Correct. Di ba?
Oh. Fake news, fake news, fake news. Oh, kita nyo mga kababayan ko? Nakita nyo mga kababayan, sila Guangson, sila Sara Duterte, at marami pang iba. Sama nyo na si Banat Bay. Sabi ba naman may papalit na daw mga kababayan na presidente na wala nang iba kundi si Sara Duterte. Dahil nga daw alam na daw nila na patay na daw si Pangulo, may malubhang sakit daw si Pangulo. Ayan, na-real talk kayo. Na-real talk kayo ni Pangulo. Isa pa, pakinggan mo ninyo kung paano i-real talk ito ni Pangulong Bongbong. Nasaan si BBM? Ipakita nyo siya sa amin, real time, awake, alive. Karapatan nating malaman kung buhay pa ang Pangulo. Nasaan si BBM? Asan si BBM? Breaking news, BP Sara na ang papalit. Nasaan si Bongbong? Nasaan si Bongbong? Nasaan si BBM? Ipakita nyo siya sa amin. Sagutin ko yung tanong mo. Fake news yan. Ulit, fake news. Ito mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang sa social media. Yan talaga mga kababayan ko. True. Wala silang ambag kundi manira ng manira sa pangunguna ni Sara Duterte. Mga kababayan, yan na talaga yung naratibong binibigay niya. Manira, wala namang nagagawa. Tanungin niyo ho yung mga yan kung anong ambag nila. Ano ang ambag ninyo ngayon? Lalong-lalo na ngayon sa crisis na to, ay nako. Diba? Ayan, sinunog nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga yan. Our beloved Boss Mike Cervera.